Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ay matatagpuan natin sa Romans o Roma, chapter 8, verses 3 hanggang 4. Sa mga nakakita na po ay inayang ko pong tumayo ang bawat isa bilang paggalang sa salita ng Diyos. Roma chapter 8, verses 3 to 4. Ito po ang sinasabi. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Pinagpala na po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Aming Ama, aming Diyos, tunay na wala kang katulad. Wala nang hihigit sa iyo. At wala nang ibang pinakamasarap na gawin sa araw na ito kundi yung sumamba sa isang Diyos na walang katulad at walang kapares at puno ng pag-ibig, pagpapatawad at biyaya ang nararanasan ng bawat isa sa amin. Aming Ama, salamat po. Salamat sa bagong buhay, sa bagong kalakasan, sa bagong araw na ito na ginawa mo, Panginoon, para muli ay mayalay namin sa iyo yung pagsamba na nararapat sa iyo na aming Diyos. Ama, dalangin namin na kayo, Panginoon, ang magbigay ng tainga na handang makinig, kayo ang magbigay sa amin ng bukas na puso na handang tanggapin yung mensahe mo para sa amin ngayong umaga. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na bumago sa aming puso. Nawa ang salita mo, ang patuloy na gumabay sa aming buhay, sa araw-araw, at magtama sa lahat ng mga kasalanan at kamalian na nakikita namin sa aming sarili. Nawa, Ama, ikaw yung mapapurihan mula simula hanggang wakas ng aming buhay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Gagamitin ko po yung version na MBB or Mabuting Balita Biblia at yung ESV or English Standard Version ng salitan or minsan sabay. Kaya po minsan po ay medyo mag-i-English lang po ako. At babasahin ko po sa English yung ating text. Sabi dito, "For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin. He condemned sin in the flesh, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit." Sinasabi po ng maraming tagapagturo ng Bible na yung dalawang verses na to ay nagsasummarize sa plano ng Diyos sa pagliligtas. At yung dalawang verses na ito can summarize yung justification and sanctification na ginawa ng Diyos para sa atin. So titingnan natin kung totoo ba yung sinasabi nila or kung tama ba. Yung dalawang verses po na ito ay very rich at very meaningful na kailangan nating tingnan yung bawat linya, bawat phrase, bawat salita. At tingnan natin kung paano ito ginamit ni Apostol Pablo so we can taste the goodness of God mula sa kanyang mga salita sa atin ngayong umaga. So simulan na po natin. Sabi sa verse 3, "Ginawa ng Diyos
ang hindi kayang gawin ng kautusan. Hanggang doon po muna tayo. Yung words na hindi kayang gawin, sa Greek translation na isa lang siyang word. Yung hindi kayang gawin ay adinaton or adinaton. Na ibig sabihin ay weak, powerless, and impossible. So kung gagamitin natin yung translation na yon, ginawa ng Diyos ang imposibleng magawa ng kautusan because it's weak and powerless dahil sa kahinaan ng tao. So ano yung sinasabi dito na ginawa ng Diyos? Kung sinasabi natin ginawa ng Diyos ang imposibleng magawa ng kautusan, ano yung sinasabi dito na ginawa ng Diyos? Makikita din natin yung sagot na yan sa same verse, sa verse 3. Sabi doon, sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Yung word na hinatulan sa verse 3 ay may parehong word sa verse 1. Yung sinabi doon na kahatulang parusa. Kung titingnan nyo yung verse 1. Sabi sa verse 1, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa ESV, sabi doon, sabi sa verse 3, He condemned sin. At sa verse 1 naman, ang sabi is, There is therefore now no condemnation. So ang ginawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng kautusan ay yung hatulan ng parusa ang kasalanan, to condemn sin, to give final judgment. Bakit hindi kayang gawin ng kautusan? Bakit hindi yun kayang gawin ng kautusan? Bakit hindi kayang bigyan ng final judgment ng kautusan yung kasalanan? Para masagot natin yung tanong na yan, kailangan nating malaman kung ano ba ang purpose ng kautusan. Ano ba ang purpose ng kautusan? Bibigyan ko kayo ng 5 lang. Una, ang kautusan ay nagpapakita ng standard ng Diyos. Sa paanong paraan? Part muna natin itong number 1. Mamaya pag-uusapan natin ito. Kautusan ay nagpapakita ng standard ng Diyos. Number 2, ang kautusan ay isang kasunduan sa kung ano ang dapat na maging relasyon ng Diyos at ng Israel. Kung ano ang dapat na maging relasyon ng Diyos at ng Israel. Sabi sa Exodus chapter 6 verse 7, ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Sabi doon, ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. Yan ang dapat na relasyon nila. Exodus chapter 29 verses 45 to 46. Ito po ay babasahin ko sa ESV version. Sabi doon, I will dwell among the people of Israel and will be their God. And they shall know him that I am the Lord their God, who brought them out of the land of Egypt, that I might dwell among them. I am the Lord their God. So ito ay para maranasan nila kung paano maging bayan ng Diyos at para makilala nila si Yahweh na kanilang Diyos. It is a covenant relationship na nagpapaalala sa kanila na sa lahat ng kanilang gagawin, that there will be blessings for obedience and consequences for their disobedience. At lahat ng nakasaad sa kasulatan ay sinang-ayunan ng Israel. Sabi sa Exodus chapter 19 verse 8, sila na may sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat ng iniuutos ni Yahweh. Sa Deuteronomy chapter 27, makikita natin ang mga sumpa ng hindi pagsunod kay Yahweh. So dito sa scenario na to, sumisigaw yung mga Levita, sinisigaw nila yung mga utos ni Yahweh. So tulad nung sabi sa verse 15,
Sinisigaw ng mga Levita, sumpain ang sino mang gumagawa ng anumang imahen upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ang buong bayan ay sasagot ng Amen. Ibig sabihin, yes, we agree. Sumasang-ayon sila. Ang kautusan ay isang kasunduan sa kung ano yung dapat na maging relasyon ng Diyos at ng bayan ng Israel. Pangatlo, ang kautusan ay nagpapakita kung ano ang kasalanan. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 19, kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag or kung ano ang kasalanan. Well, technically, may idea na naman yung tao kung ano yung masama na hindi niya dapat gawin. Kaya nga nung pinatay ni Cain si Abel at hinahanap ng Diyos si Abel, tinanong niya si Cain, nasan yung kapatid, di ba? Nagsinungaling si Cain, hindi niya sinabi yung totoo dahil alam niya na masama yung ginawa niya. Pero dahil sa kautusan, mas malinaw na nakita ng tao kung ano yung mga gawain na masama na hindi nila dapat gawin. Naging mas malinaw yung kakulangan ng tao. Naging mas malinaw na ang tao ay totoong makasalanan at hindi kayang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mas na-realize ng tao na siya ay makasalanan. Pang-apat, ang kautusan ang naging taga-disiplina. Ang kautusan ang naging taga-disiplina. Galatians chapter 3 verse 24. Sabi doon, kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo. Bilang taga-disiplina, ang kautusan ay nagpapakita ng disapproval sa kasalanan. So siguro yung taga-disiplina, yan din yung sumasaway, yung, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan, ginawa mo yan, papaluin kita. So bilang taga-disiplina, it shows disapproval of sin. Sa English translation, ang nakasulat dyan ay schoolmaster, guidance, sa iba naman ay tutor. Nagpapakita ito na ang kautusan ay nagsilbing custodian or supervisor, someone responsible para sa pagtutuwid at pagdidisiplina sa isang bata. Ito yung naging guide patungo sa matinding pangangailangan ng tao ng isang tagapagligtas na magbibigay sa kanila ng tunay na kapahingahan. So that's number 4. Ang kautusan ay naging taga-disiplina. Number 5. Ang kautusan ay naging isang kulungan. Ang kautusan ay naging isang kulungan kung saan sila ay naghihintay ng kalayaan. Galatians chapter 3 verse 23 sabi, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Sila ay nakakulong sa mahirap at mabigat na requirements ng kautusan. Kung paano ang isang nagkasala ay kinukulong, ang kautusan ay naging isang kulungan para sa mga Israelita kung saan hindi sila makalaya hanggat hindi nila nasusunod ng perpekto yung buong kautusan. Or, hindi sila makalaya hanggang walang dumadating na tutugos sa kanila at magpapalaya sa kanila. Ang kautusan ay naging isang kulungan. Pero, don't get me wrong. Hindi masama ang kautusan. Ang puso ng tao yung masama. Ang tao ang mahina, ang marupok, pagdating sa tukso. Ito yung sinasabi sa verse 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Mabuti ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng kautusan at mabuti ang kautusan.
Pero dahil sa kahinaan ng tao at sa kasalanang naghahari sa puso natin, naging mahirap para sa tao na makakomply to its moral demands. Kaya nga kahit na mabuti yung layunin at intentions ng kautusan, hindi nito kayang akayin yung tao sa katwiran dahil sa kahinaan ng tao. Sa ESV, ang sabi, the law weakened by the flesh. Weakened by the flesh. Ang kautusan ay walang kakayahan na magbigay ng final judgment sa kasalanan. And it's powerless to completely grant freedom from sin. It's impossible for the law to empower people to overcome sin dahil ito ay nakadepende sa kung ano ang kayang gawin ng tao. At alam naman natin yung limitasyon ng kayang gawin ng tao pagdating sa pagsunod. Kaya ginawa ng Diyos na hatulan ng parusa ang kasalanan, na binigyan ng final judgment. Binigyan niya ng final judgment ang kasalanan sapagkat hindi ito kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Nakakasunod po kayo? Okay, tuloy po tayo. Now, kung sinasabi natin na hinatulan ng Diyos ang kasalanan, na binigyan niya ito ng final judgment, paano ginawa ng Diyos ang kanyang paghatol sa kasalanan? Ang sabi sa text natin, diretso lang natin, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sinugo niya ang kanyang sariling anak. Ito yung dahilan kung bakit tayo may Christmas celebration taon-taon. Dahil sa ginawa ng Diyos na isinugo niya ang kanyang sariling anak. At para magkaroon tayo ng totoong meaning, o para magkaroon ng totoong meaning para sa atin yung Pasko at para ma-appreciate natin yung ginawa ng Diyos na isinugo niya ang kanyang sariling anak, kailangan nating masagot ang tanong, bakit kailangang isugo ng Diyos ang kanyang sariling anak? Again, bakit kailangang isugo ng Diyos ang kanyang sariling anak? May mga nagsasabi na Christmas is about being with your family. Christmas is about being together as a family. Kaya nga may mga decorations tayo ng Belen, di ba? Nandiyan yung Holy Family. Minsan may mga extra pa na mga kambing, mga kabayo, kahit di naman sila part of the family. Pero yun yung representation. Ito daw yung panahon na magkakaayos yung mga may alitan at magpapatawaran yung mga nagkakagalit. Kaya nga may kanta tayo na ang Pasko ay araw ng pagsasaya. Ang hidwaan ay limutin na. So pamaskong kanta yan sa himnaryo. Yung mga kabataan nakatingin sa akin, what's himnaryo? Parang, so ito ay relic na book. Marami diyang mga magagandang kantang pamasko, kung alam ninyo. Hindi Spotify. Kaka-cellphone nyo yan. So try nyong, sinong kaya bataan dito nakagamit ng himnaryo? Try nyong pabasahin siguro ng himnaryo yung isang kabataan, let's say si Daniel. Tingnan ko kung di magkaligaw-ligaw yan sa lyrics. Nung una kong bumasa ng himnaryo, asan na ba yung susunod? Samantalang nandun lang naman yun, nakasulat. Try nyo pagbasahin ng himnaryo isang kabataan yan, tingnan ko kung di magkaligaw-ligaw yan sa lyrics. Ipupusta ko yung mapapamaskuhan ni Ish. Sigurado, hindi yan makakatapos ng isang kanta. Sabi ni Ish. So ang Pasko din daw ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan, pagtutulungan at pagsasama-sama. Lahat naman yan ay tama at dapat sumasalamin
sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano sa araw-araw, pero lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan. So lahat ng ito, plus kung ano man yung celebration na ginagawa ninyo pag Pasko, ito lang yung bunga. Ito lang dapat yung bunga ng pagkaunawa natin sa Kapaskuhan. At hindi ito yung dahilan ng ating pagdiriwang. We don't just celebrate the season. We celebrate the reason for the season. And Christmas is the most amazing na representation ng humility ng Diyos, kung inyong iisipin. It's when Jesus came down from heaven to be with the people, to sit with the people, to talk to the people, to eat with the people, and to live with the people. Isang banal na Diyos na namuhay kasama ng mga tao na iba't iba yung ugali. Habang ikaw na hindi mo man lang matagalan ng 2 oras yung kasama mo sa church, hindi mo man lang mapagtiyagaan ng 2 oras yung isang kapatiran. Pinagtiisan ni Kristo na kausapin yung mga tao na napakababa ng level ng karunungan kumpara sa Kanya. Habang ikaw ay sobrang allergic sa mga tao na, hindi ko ka-level yan. Kinakausap ba natin yung bawat isa at hindi lang yung mga circle of friends natin? Or baka meron tayo palaging preference na kausapin? Yun lang bang magagara yung suot? Yung merong bang mga degree lamang yung kinakausap natin? O yung lang bang sumasang-ayon sa mga opinion natin? Or baka naman yung meron lang na ibibigay sa atin? Nakita ni Kristo yung lahat ng pangangailangan ng tao, kaya binigay niya ang kanyang sarili for us to be satisfied. Kaya ngayong Pasko, lagi nating titingnan o tatanungin, satisfied ba ako? Or baka hanggang ngayon is unlimited pa rin yung pagnanasa natin sa mga material na bagay at mga maling relasyon. Jesus came down to earth. He lived poorly, treated unfairly by the people, ridiculed by the people, suffered undeserved punishment from the people, suffered death from the people. Para lang ba magkaroon kayo ng bagong pamasko? O para magkaroon kayo ng masayang Pasko? Kaya nga kailangan nating maunawaan at laging mapaalahanan kung bakit kailangang isugo ng Diyos ang kanyang sariling anak para lagi nating ma-reject yung ganitong mga idea. Sabi sa text natin, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa English Standard Version, ang sabi po ay ganito. At ito po yung gagawin kong reference muna sa part na to. Ang sabi doon, by sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin. God sent His Son for sin. Unahin muna natin yung phrase na for sin. Ano ang ibig sabihin ng for sin? Sa Greek translation, kadalasan, yung salitang for sin, ito ay may meaning na as an offering for sin. Kaya nga kung meron kayong ESV Bible, makikita ninyo dyan sa verse pagkatapos ng word na for sin, ay meron dyang hypertext na letter C. Ibig sabihin, may footnote yang sa baba na kung titingnan ninyo, nakalagay doon letter C, Romans chapter 8 verse 3, or, and as a sin offering. Sabihin, pwedeng yun yung gamitin alternatively. So, ang meaning ng for sin ay God sent His own Son as an offering for sin. An offering for sin. Bakit kailangan pang mayroong offering for sin? Hindi ba kayang patawarin na lang tayo ng Diyos nang wala na lang offering for sin? Hindi ba pwedeng patawarin lang ng Diyos yung mga humihingi ng tawad at nananampalataya sa Kanya
without sin offering. Di ba? Di kaya kaya ng Diyos yun? Well, kung ang pinag-uusapan natin is about yung pagiging kanyang almighty, all-powerful sovereignty ng Diyos, alam naman natin na walang hindi kayang gawin ng Diyos. At gagawin niya lahat ng kanyang maibigan without asking permission sa kahit na kanino. Pero wag natin kalimutan palagi that our God has a standard. Ito yung unang purpose ng law or ng kautusan na ipinark natin kanina, yung number 1. Ang kautusan ay nagpapakita ng standard ng Diyos. So God has a standard. At hindi natin pwedeng gawin yung mga bagay na may kaugnayan sa Diyos sa sarili nating standard or paraan. Kahit gaano pa man ito kaganda, kung ito naman ay taliwas sa standard ng Diyos. Sa Leviticus chapter 4, nakasulat yung laws or mga batas for sin offering or kautusan for sin offerings. Hindi ito applicable para sa atin ngayong panahon na to, pero applicable ito na basahin at pag-aralan para makita natin at matutunan natin na ang Diyos ay may standard na paraan kung paano niya gustong mangyari yung mga bagay, kasama na dito yung paraan ng pagpapatawad ng kasalanan. So yung tanong natin kanina, bakit kailangan pang mayroong offering for sin? Ang sagot dyan, dahil ang standard ng Diyos for forgiveness of sins involves sin offering. Kaya nga, God sent His own Son as an offering for sin. And for us, Christ became an offering for sin. Pero kung iisipin nyo, paano nagawang magpatawad ni Jesus, paano nagawang magpatawad ng Panginoong Hesus ng kasalanan habang buhay pa siya at wala namang ginawang sin offering? Anong mga scenarios yung naiisip nyo? So una, naalala nyo yung kwento ng babae sa kwento ni Lucas, yung babae na binuhusan ng pabango yung paa ni Jesus, yung hinugasan yung paa ni Jesus ng luha, at pinunasan yung paa ni Jesus ng kanyang buhok, at hindi tumitigil sa paghalik sa paa ni Jesus. Ang sabi sa kanya ni Jesus sa Luke chapter 7 verse 48, at ang sabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Walang involved na sin offering, pero pinatawad na ang iyong kasalanan. Naalala niyo yung paralitiko na binaba mula sa bubong kasi sobrang crowded ng bahay, kaya binaba siyang pagganyan. Ang sabi sa kanya ni Jesus, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Yung kasama ni Jesus na nakapako sa krus, hindi niya direkta na sinabi na pinatawad na yung kasalanan, pero ganun pa rin yung ibig sabihin. Sabi niya doon sa Luke 23 verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Sinabi ba nung magnanakaw, teka lang po, bababa lang po muna ako ng krus para makapagpatay ng 2 kalapate bilang sin offering para sa pagpapatawad ng aking kasalanan. No. So bakit pwede naman palang magpatawad ng kasalanan kahit walang sin offering or pag-aalay para sa pagpapatawad ng kasalanan? Pwede naman pala. Ano sa palagay nyo? Ginawa ni Jesus eh. So para malinawan tayo dyan, ang Diyos ba ay nalilimitahan ng oras? No. Nalilimitahan ba siya ng araw, ng panahon, ng mga taon, ng nakaraan, ng kasalukuyan, ng hinaharap? No. Ito yung tinatawag nating God is transcendent. He is eternal. He is outside time and He exists outside the constraints of time. Kaya yung effect ng kaligtasan dahil sa ginawa ni Jesus sa cross ay hindi nag-umpisa nung araw nung kanyang kamatayan. Walang time stop na Friday, April 3,
AD 33, about 3 p.m., sa oras na ito, nagsimula ang epekto ng pagliligtas ng Panginoong Hesus. Yes, doon nagsimula yung celebration natin for Jesus. Doon na yung nagsimula sa ginawa ng Diyos, ng Panginoong Hesus para sa atin. Nung araw na yon ay nakita ng tao at naging malinaw yung kabuuan ng plano ng Diyos kung paano niya ililigtas ang tao. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus at muling pagkabuhay. Pero yung epekto ng ginawa ni Jesus ay hindi lang from that day onwards. Ang epekto nito ay pangkasalukuyan, panghinaharap, pangnakaraan, at pang walang hanggan. Yun yung kaligtasan na dulot na ginawa ng Panginoong Hesus. It is not bound by a chronological time. It transcends it. Hindi ko kayang Tagalogin yun. Sorry. It transcends it. Bago pa man bumaba ang Panginoong Hesus sa lupa, nagpapatawad na ang Diyos ng kasalanan. Ulitin ko, bago pa man bumaba ang Panginoong Hesus sa lupa, nagpapatawad na ang Diyos ng kasalanan. Yung mga hayop na iniaalay at pinapatay sa Old Testament, wala naman yung halaga kung ritual, kung ginagawa lang nila yon bilang ritual. Sabi sa Awit chapter 51 verse 16, hindi mo nais ang mga handog, hindi ka nalulugod sa mga sinunog. Yung pag-aalay ng hayop ay symbolic lang at anticipation sa ultimate sacrifice na gagawin ni Jesus. Pero kahit noon pa man ay available na ang pagpapatawad, available na ang kaligtasan sa mga taong nagtitiwala at naghihintay sa Diyos at sa ipinangakong Mesyas at tagapagligtas. Bago namatay si Jacob, sabi niya, Genesis chapter 19, I wait for your salvation, O Lord. And then namatay na siya. So tayo sa panahon ngayon ay pinatawad dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Yung mga tao sa dating panahon ay pinatawad dahil sa gagawin ng Panginoong Hesus. That's how great the grace of God. That's how great the saving power of Jesus that you received through faith. At dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, sabi sa Philippians chapter 2 verses 9 to 11, therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, above Moses, above Abraham, above David, that at the name of Jesus, every knee should bow. Every knee. Yung mga tao sa kasalukuyan, hinaharap at nakaraan, every knee should bow in the heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. God sent His own Son in the likeness of sinful flesh. Sabi doon, in the likeness of sinful flesh. Sa MBB, ang sabi, sa anyo ng taong makasalanan. Anong significance nun sa atin? That God sent His Son in the likeness of sinful flesh. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So yung significance nung God sending His own Son in the likeness of a sinful flesh, meron akong tatlo. Ito yung mga significance. Una, isinugo ng Diyos Ama, ang Diyos Anak sa anyo ng taong makasalanan para sa ganung paraan ay pwedeng ituring na makasalanan ang Panginoong Hesus.
Tulad ng nakasaad sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, na ang nag-iisang paraan para maituring ng mga kasalanan ang Panginoong Hesus ay ang pagiging isang tao. Hindi pwedeng mangyari yon kung bumaba ang Panginoong Hesus, having all the glory and being the all-powerful God. Pangalawa, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi doon, upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yung pakikipag-isa natin sa Diyos ay hindi mangyayari kung di nagkatawang tao ang Panginoong Hesus. Dahil hindi pwedeng pagsamahin ang banal na Diyos at ang taong makasalanan. Kaya wala tayong pag-asa na makalapit sa Diyos. Maliban na lang kung ang Diyos yung lumapit sa atin sa anyo ng taong makasalanan, tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Pangatlo, upang sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sa kanyang pagkakaroon ng dugo at laman, ay gampanan niya ang pagiging isang kordero o isang haing tupa na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. For Him to be a sin offering as the law required. Dahil nagkasala ang tao, kailangan ng tao na magbayad ng kasalanan. Kaya nagkatawang tao ang Diyos. Tao ang lumabag sa kautusan, kaya nagkatawang tao ang Diyos para sundin ng perpekto ang buong kautusan. Ang kasalanan ng tao ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Pero dahil sa katwiran ng isa pang tao, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, dahil sa pakikipag-isa niya sa atin, ay napanumbalik tayo sa Diyos. Kaya nga, nasusulat na si Kristo ang katuparan ng kautusan. Siya lang ang nakatupad sa buong kautusan at ang buong kautusan ay natupad sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hebrews chapter 2 verse 14. Sabi doon, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao si Jesus at tulad niya ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang kapangyarihan ng kamatayan. Nang pumasok yung kasalanan sa tao, natalo tayo ng kasalanan at nagdulot ito ng kamatayan. Nang pumasok o nang binuhos ang kasalanan sa Panginoong Hesus, natalo niya ang kasalanan at natalo niya yung kapangyarihan ng kamatayan. Nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan at ganun din ang lahat ng nakipag-isa sa Kanya. That's how we are justified. Dito nagiging applicable sa atin yung verse 1 ng Romans chapter 8. Nasabi doon, wala nang kahatulang parusa sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Pero hindi tayo pwedeng huminto lang sa pagiging justified. Kaya nga may verse 4. Sabi sa verse 4, babasahin ko po sa ESV, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Hindi nagbabago yung standard ng Diyos. Yung standard niya nung unang panahon ay siya pa ring standard niya sa makabagong panahon hanggang sa panahon ngayon. Huwag nating isipin na nagbago na ang standard ng Diyos sa New Testament. Ang standard niya sa Old Testament ay siya ring standard niya sa New Testament. Pananampalataya sa Diyos, ang standard niya sa New Testament. Pananampalataya din sa Diyos, ang standard niya sa Old Testament. Ang requirement ng Diyos ay righteousness, tulad ng sinabi sa verse 4, the righteous requirement of the law. Kaya nandun pa din yung righteous requirement na dapat na makita sa atin. Righteous requirement of the law na standard ng Diyos sa Old Testament. Ibig sabihin, 100% full submission and 100% full obedience ang standard ng Diyos sa Old Testament. 100% full submission and 100% full obedience pa din ang standard niya sa New Testament hanggang sa panahon ngayon. Kapatid, hindi ko kaya yung 100% na submission and 100%
na full obedience na standard ng Diyos. I know. At wala naman talagang kaya. Kaya nga ginawa ni Kristo, ginawa ng Diyos ang hindi natin kayang gawin. Na sa kanyang pagkamatay, ang ating kasalanan ay nalipat sa kanya at ang kanyang righteousness that can satisfy the law, ang kanyang katuwiran ay nalipat naman sa atin in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. At sa huli ng verse 4, sabi doon, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Sabi sa Romans chapter 7 verse 4, para matulungan tayo sa pagpapaliwanag nitong last part ng verse 4 ng Romans chapter 8. Sabi sa Romans chapter 7 verse 4, lipat lang tayo ng isang chapter, sabi doon, gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan. So, namatay na raw sa kautusan. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ng kautusan na i-convict tayo sa ating mga kasalanan. Tuloy natin yung basa. Sabi doon, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon, kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Hindi huminto ang Diyos sa justification. Pinagpatuloy niya ang kanyang biyaya sa atin para sa ating sanctification, para tayo ay mamunga ng mabuting gawa para sa Kanya. Kung saan hindi nakabigatan sa atin yung pagsunod sa Diyos. At hindi na natin iniisip na pag nagkasala tayo, ay babagsak sa atin yung galit ng Diyos. We now have the confidence in Christ. Sa halip, ang pagsunod natin sa Diyos ay nagiging kagalakan dahil hindi na ito sapilitang pagsunod, kundi bunga ng pakikipag-isa natin kay Kristo at bunga ng pagkilos sa atin ng banal na Espiritu. Ito yung sinasabing, who walk not according to flesh, but walk according to the Spirit, according to the guidance of the Holy Spirit. Christ came to this world para iligtas tayong mga makasalanan by becoming an offering for us, by becoming an offering for sin. At wala tayong participation dito, wala tayong magagawa, wala tayong kakayahan. Huwag nating ipilit na meron tayong kayang gawin. Remember yung story ng mga Israelita nung nasa ibaba sila ng bundok ng Sinai? Sa Exodus chapter 19, verses 3 to 8. Babasahin ko ng mabilis. Sinabi sa kanila ni Yahweh, sinabi sa kanya ni Yahweh, itong sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Verse 7, kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila naman ay sabay-sabay na sumagot. Verse 8, susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Sabi dun sa verse 8, sila'y sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Yung sagot na yan ay puno ng pagtitiwala sa sarili at hindi puno ng pagtitiwala kay Yahweh. That's why it failed. That's why they failed. Yung sagot na yan is full of pride and arrogance only to find out na hindi pala nila kayang sundin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Alam naman natin na walang nakasunod ng perpekto sa kautusan at wala ring maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o paggawa ng mabuti. Kaya nga, tulad ng natutunan natin, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan at ginawa ng Diyos ang hindi natin kayang gawin. Christ came down to earth in the likeness of sinful flesh as an offering
for your sin, as an offering for my sin, as an offering for the sin of the world. Ito po ang ating pagbulay-bulayan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Maraming salamat po at magandang umaga.